Ano nga bang magandang filtration ang ginagamit para sa ating mga aquarium? Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. G na G pa din para sa ating mga Drip X Zorro sticker available sa ating TikTok shop. Check out nyo lang yan. Uy, back in stock na nga pala tayo sa ating dried tubifex worms. Bestseller yan, oh. Laging nauubos kung ayaw mo maubusan. Ano pang hinihintay mo? I-drip check out mo na yan. Meron tayong question dito from Lawrence and Peter. So nilang malaman kung ano yung filter ko sa aking 75-gallon tank. Sasagutin natin yan dito lang sa Ask Drip. Dito sa ating 75-gallon tank, iisang filtration lang yung ginagamit ko. If we are going to look on this side, makikita nyo yung nilalabasan ng tubig dun sa may area na yun. Yung isang mahabang pipe na yan ay nagkakreate ng water agitation para sa ating tank. And dito naman sa other side ng ating 75-gallon tank, makikita nyo yung pinapasukan ng tubig, which is yung pipe na yun. Diyan pumapasok yung tubig papunta sa ating filtration. Ito po yung filtration system ko sa aking 75-gallon tank. Isa siyang canister filter. Ang kanyang tatak ay Sansan 303B. Yung pump po niya ay 35 watts, yung kanyang UV light ay 9 watts, tapos yung flow niya is 1,400 liters per hour. Hindi ko pa sinisimulan yung Drip by Vinci. Ito na yung filtration ng aking 75-gallon tank. More than 2 years ko na itong gamit and okay na okay pa rin naman siya. Parts lang ng canister filter, dito lumalabas yung tubig, dito naman pumapasok yung tubig. Ito naman blue na to, kapag bagong setup ang inyong canister filter, pwede mo yung i-pump para ma-boost yung pagdaloy ng tubig. Parang pinapump mo lang siya para umangat yung tubig dito upang maayos mo yung flow ng inyong canister filter. Dito naman yung switch ng UV light niya. Unfortunately, sira na yung UV light nitong canister filter na to. After a year and a half nung ginagamit ko siya, bigla na lang hindi na nagbubukas yung UV light. So, pinatay ko na lang siya completely. Ilang naman laging sakit ng mga canister filter na may built-in UV light. Sa loob ng canister filter na to ay merong 3 layers. So, yung nilagay ko sa pinakailalim is yung black filter, yung filter wool. Constantly pinapalitan yan. Sa basket number 2 naman, ang nilagay ko ay mga lava rings. Punong-puno ng lava rings yun, tapos tinop off ko lang siya ng filter wool. Sa top layer naman, bumili ako ng Seachem Matrix. Ang Seachem Matrix ay isang type ng pumice stone. Special type siya na ginagamit for filtration dahil perfect siyang pamahaya ng beneficial bacteria. Again, tinop off ko rin yun ng filter wool. And bago ko pa pala makalimutan, meron ako nilagay sa ilalim na Seachem Purigen. Yung Purigen, isa yun sa nakakapagpa-crystal clear ng water. This video is not sponsored by Seachem. Lahat yun binili ko with my own money. Since nandito na rin naman tayo sa likod itong aking shallow tank, makikita nyo na naka-canister filter din siya. This is the Sansan 603B. Medyo kakaiba yung design ng canister na to kasi nasa labas yung kanyang pump. Dito pumapasok yung tubig, dito lumalabas yung tubig. Very compact lang siya, perfect for small tanks. Since nandito na rin naman tayo sa aking mga 5-gallon tanks, ang gamit ko ay ang Xinyu XY2811 aquarium sponge filter. Lahat yan nakaganyang sponge filter. Kahit itong ating mga shrimp tank, yung likod niyan, kung matatandaan nyo, meron niyang Xinyu 2811. So kasi napare-pareho yung filtration, kaso dito sa may beta area, medyo pinatay ko lang para hindi masyadong malakas yung kanilang water agitation. Sa mga large tanks ko naman, dalawa lang yung brands na tinitingnan ko, either Venus Aqua or Aqua Speed. Sila yung perfect para sa mga submersible pumps. Gamit ko dito ay A3000 Aqua Speed siya. Mostly dun sa labas sa aking outdoor sa mga pond, may mga Venus Aqua filters ako doon. Meron din mga Aqua Speed. Dito pala sa aking 75-gallon tank, naka-submersible pump din ako and overhead sump. Aqua Speed A3000 din yan, katulad nun sa aking 100-gallon tank. Piece of advice ko para sa mga bagong fish keepers natin na nanonood dito sa Drip by Vinci, kung gusto nyo magkaroon ng isang tank na crystal clear yung tubig, yung tipong kitang-kita nyo talagang lumalangoy yung mga isda nyo, I highly recommend na mag-invest kayo sa isang good filtration system dahil malaking-malaki yung matutulong nun sa inyong mga isda. Kayo ba guys, ano yung mga favorite filtration system nyo? Let me know in the comment section.